Sa banal, sakdal, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa Los Angeles, California, ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 18 sa atin pong mga himnaryo. Tawag ni Jesus ay pag-ibig at sa ating puso'y panglinis sa ating pinaririnig ang wikang lumapit. Kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan. Mga puso nating bayang sa salahugasan, siya'y tunay nating ligaya na nadulot ng pag-asa. Sino mang sunod sa Kanya, kakampaigin hawa, kaya't ating siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan. Mga puso nating bayang sa salahugasan, inig niya'y lunas ng pusong may taglay na mga sipayo. Hindi nating buong pagsuyo kay baralang
na purihin, sambahin, at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, 122 sa ating himnaryo. Iglesia'y ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Sa krus ay napabayubay, inako ang kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit, tumanggap ng mga aray, ang walang salang katawan, inulos ang tagiliran, iglesyang siyang dahilan. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Jesus, anong itutumbas sa iyong mga paghihirap, kundi ang mga paglakad sa madrid mong landas. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Ating patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos na ating Panginoong Heso Kristo. Isang awit na lang mga kapatid, 63 sa atin pong mga himnaryo. Ang pananampalataya
sakdal, ang sa Diyos ay ating ngangilan, pagkat ito ang kautusan, sundin natin walang alinlangan. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya. Ngayon nang hindi magtamo ng linggatong pananampalatayang may gawa sa Diyos, ito'y magiging dakila. Ngunit kung sumasasama ay di magtatamo ng biyaya. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya. Ngayon nang hindi magtamo ng linggatong, sabay ng Diyos na ating Ama, titipunin kanyang mga lupa, upang kay Jesus mapasama lahat ng sumasampalataya. Malapit na ang panahon, darating ang
nagpupuring halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga kasama, kabalikat, kasing irog, sa ganito pong mga banal na gawain, na sa makatwid po baga ang ating pagkakatipon sa Espiritu. Bagaman malalayo tayo sa laman, muli po tayong magkakaisa ng kaluluwa sa atin pong pagpapatuloy sa banal na kadahilanan ng pagkakalalang po sa atin ng Diyos. Sa makatwid po baga ang pagpapatuloy natin ng mga pagpupuri, pagluwalhati, pagpapahayag sa buong sanglibutan ng kanyang banal, malinis at marilag na pangalang Kristo Jesus. Gayon din po ang ating mga pakikinig at mga pag-aaral ng kanyang mga banal na salita mula sa banal na kasulatan na ipinag-uutos po niya sa atin na ating pakinggan, basahin, pag-aralan, sapagkat ito ang ating kaligtasan. Binabati po namin ang lahat. Una na nga, ang ating mga sariling sangbahayan, ang atin mga kaluluwa. Kailangan po ang atin munang mga sarili, ang isa ayos natin. At pagkatapos po, ibabahagi natin sa ating mga kabyak, mga asawa natin, mga minamahal natin na mga anak, mga manugang, mga apo.
kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, charity o ang pagliligtas, ang pag-ibig, ibig po ng Diyos na makita muna nating ginagawa sa ating sariling sangbahayan, katulad din po ng kanyang ginawa nang siya'y magkatawan tao. Hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Malimit po nating mapakinggan iyan. Kaya nga po siya nagtayo ng iglesia. Yun ang kanyang kawan, yun ang kanyang kulungan ng kanyang mga tao o ng kanyang mga tupa. At kung alin yung kawan ng Diyos, ito po ang kanyang banal na katawan. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya naman po sa panibagong Huwebes ng gabing ito, binabati rin namin ang lahat ng ating mga kaibigan na bagaman hanggang ngayon ay hindi pa nangagpapasya na magsitanggap ng banal na bautismo sa paglulubog ng kanilang dating pagkatao, paglilibing ng kanilang mga kasalanan na nagawa ng mga bahagi ng kanilang kapanahunan dahil nga po sa kawalan ng mga nagtuturo sa kanila. Sa Huwebes po ng gabing ito, ang Diyos po ang tatawag sa inyo, hindi kami. At kung kayo'y makapagpasya na, pasabihan lamang ninyo kami at ang Diyos ang gagawa ng paraan upang kayo po ay mapariyan sa inyong kinaroroonan saan man dako ng sanglibutan at kayo po ay pagkakalooban niya ng panibagong pagkatao o ng panibagong buhay. Buhay na ipaglilingkod ninyo sa katotohanan po lamang. Binabati rin natin ang lahat ng mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Una, sa mga nariyan pa sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang nangangalat din naman sa malalayong iba't ibang dako ng sanglibutan. Binabati po namin kayong lahat mula dito sa Los Angeles, California, sa Huwebes po ng gabing ito. At tayo po ay magsipaghanda na. Tayo po ay muling magtitiklop ng ating tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ang utos ng Diyos, Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Iisa lamang ang Diyos, mga kapatid. Siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. At kung sinasabi ko sa inyo, ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siya rin ang aking banal na kasulatan. Sapagkat kung babasahin ninyo sa Isaias 34:16, ang Biblia lang, matandang tipan at bagong tipan, ang dapat nating pag-aralan para makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. At kung sino nga ang tunay na Diyos, sa San Juan 5:39, maliwanag sinabi ng Panginoon. Basahin ninyo ang mga kasulatan, inaakala ninyo na diyan meron kayong buhay na walang hanggan. At ito ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. At siya nga po ang pinatunayan ng mga apostol na kamukha ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat na isinulat, Kapitulo 5, versikulo 20, at nalalaman natin na isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At siya'y nagturo sa atin, nagpakilala na tayo'y kanya. At siya'y sumasa atin, ito ang tunay na Diyos. Sa makatwibaga ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ito nga po ang itinuturo sa atin
dito po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, libre. Makakapasok tayo walang bayad, kusang loob lamang. Mga kapatid, wala pong hahadlang sa atin. Dito tayo lahat mabubuhay, maglilingkod hanggang ikalawang pagparito. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20. Mga kapatid, ang bago, ang buhay na daan sa ating Panginoong Jesucristo. Maninikluhod po muna tayo sumandali, mga kapatid. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na ikaw po ang Diyos na buhay, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng iyong bayang Israel. Ikaw din po ang tumawag, naglingkod sa iyo hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Ama, na ikaw rin ang aming sinasampalatayanan, na tumawag sa amin mula sa kadiliman, kumandili sa amin, nagbibigay sa amin ng hininga ng buhay sa araw-araw. Ikaw rin po ang sa amin nagpapakain, nagpapalakas at nagpapagaling ng aming mga lupang pangangatawan. Ama, masusulyapan mo po muli kami. Bagaman kami ang pinakamaliliit, pinakakakaunti, sa bilang ng iyong mga tupa na nangangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Masisilip mo po kami sa silong ng aming mga dampang tahanan. Panginoon Diyos, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Ipinaaabot namin sa iyo ang walang katapusan naming mga pagpapasalamat. Ama, maraming salamat po sa iyo sa buhay, kagalingan at mga kalakasan. Una na nga sa mga pagdaragdag mo sa amin, pagpapatibay, pagpapalakas ng aming mga pananampalataya, na patuloy mong ipinaliliwanag sa amin na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon naming Diyos, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Panginoon po naming Jesus, ikaw lamang ang nakikilala naming nag-iisa na Diyos na buhay. Ikaw po ang aming Panginoong Hesukristo. Ikaw po, Ama naming Diyos, ang aming sinasampalatayanan. Nag-iisang pastor, obispo, saserdote, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Nasa Huwebes po ng gabing ito, ipinagpapasalamat namin na pinagpapatuloy mo pang binibigyan kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Panginoon naming Jesus, maraming salamat po sa iyo at ipahintulot mo rin po na aming maipakiusap na kung kami po hanggang ngayon hindi pa nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian at hindi pa kami lubos na nakakalugod sa iyong banal na harapan, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, sanhi po ng mga marubdob at mahihigpit na pangangailangan ng dahil po sa patuloy na paghihirap nitong magulo at mandarayang sanglibutan. At lalo na nga po ituring mo na lamang taglay pa ng kabataan, kamusmusan ng puso at isipan at kawalang malay ng marami naming mga anak, mga manugang, mga apo.
mga kamag-anakan sa laman, maging ng aming mga kaibigan at mga kapatiran, nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, na kung kami man na kanilang mga magulang na matatanda na sa iyong banal na iglesia, kami man ay naging bata at naging matitigas ang puso't isipan, at hindi kami nangakapaglingkod sa iyo ng buong katapatan, gayon man pinagtiisan mo kami, Panginoon, inalalayan, binistay ang aming mga puso't kalooban hanggang aming matutuhan ang matuwid na pagkatakot at matuwid na paglilingkod sa iyo. Sa Huwebes po ng gabing ito, Aman Diyos, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagagawang mga kasalanan. Aman Diyos, maraming salamat. Hindi lamang kaming dalawang mag-asawa ang patuloy mong binubuhay pa, pinalalakas at pinagagaling. Salamat din, Panginoon. Iniingatan mo pa rin ang aming mga anak, mga manugang, mga apo't mga mahal sa buhay. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malo, ni JC, ni BJ, JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, maging ni Prosper Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, Shannon at Analira, ni Jacob, Gonzales, lalo na nga po ni kapatid na Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at ni Ador Aquino, ni Pido at Victoria Marangques, ni Rosemary at ni Flor. Aman Diyos na ang marami po sa kanila ay naroroon sa malalayong mga bansa at iba't ibang mga bayan upang humanap ng kani-kanilang kakainin sa araw-araw. Lubusan naming sinasampalataya ng patatagusin mo rin po ang iyong pag-ibig sa kanilang lahat. Ilalayo mo rin po silang lahat sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman sa kamay po ng hostisya at sa lahat po ng masasamang mga taong naglipa na sa ibabaw nitong sanglibutan. Ama namin Diyos, idinadalangin at ipinagpapasalamat din namin sa iyo na maging ang mga kapatid namin sa laman, tulad po ni Prospero, ni Expectacion, ni Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Erlinda, ni Fe at ni Lolita, ang kani-kanilang mga asawa at mga mahal sa buhay, maging ang bawat loob at labas ng kani-kanilang mga tahanan at mga mumunting ari-arian, maging ang mga kaibigang kasama naming nakikinig ng iyong mga salita at mga aral, maging ang lahat ng iyong mga tupa na tunay na sumasamba sa iyo sa katotohanan, kung paanong inalalayan mo't iningatan pinatnubayan sa amin sa dakong ito ang lahat po ng mga bagay, gayon din ang aming walang sawang ipinaranas mo sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, dalangin po namin sa iyo. Hindi kami humihiling na bigyan mo kami ng kayamanan, ng ari-arian at ng mga luho at kalayawan sa buhay. Hindi namin madadala sa aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong maririnig sa amin. Panginoon naming Hesus, dalawin mo po kami tipuin sa araw-araw. Dagdagan mo po, palakasin, patibayin ang aming pananampalataya. Pagkalooban mo po ang maraming sa amin hindi pa tinutubuan ng iyong mga salita. At patatagin mo po at ibangon ang maraming nanghihina, ang iba po'y nangadara pa. Sana'y itatayo mo sila, Panginoon, at patuloy mong pananatilihing makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. At sa iyong paghipo sa aming mga pangangatawan, pagagalingin mo po ang maraming sa amin dinadalaw ng sari-saring mga suliranin sa buhay, mga kalumbayan at karamdaman ng lupang katawan. Pangunahin na nga pong idinadalangin namin sa iyo, Ama, ang matatanda na sa iyong mga anak, na patuloy nang nanghihina, mayroong sari-saring karamdaman at nalalaman naming malapit na rin kami sa hukay ng aming mga libingan. Mahabag ka sa amin, Ama, dagdagan mo pa sana ang aming mga araw at mga taon, palakasin mo pa sana kami. Una na nga ang iyong alipin, gayon din, Panginoon, ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita, wag mo rin sanang pababayaan. Sina kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda,
si kapatid na Concepcion, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia, si kapatid na Mirna, gayon din po si kapatid na Rogelio at kapatid na Expectacion Valencia. Amang banal, ipinagpapasalamat din po namin sa iyo na dininig mo po ang mga pananalangin namin na ang mag-aanak na kapatid na Bayan Guanson sa Canada ay makasama na ang kanyang mga mahal sa buhay na tulad po ng kanyang kabiyak at ng kanyang anak. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ingatan at naway buklurin mo po silang mag-aanak ng isang pananampalataya. Amang banal, nasa mga kamay mo rin ang kapalaran po ng aming mga sariling tahanan, mga sasakyan, mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Idinadalangin din namin sa iyong sa araw na ito'y iwalay mo rin po sana sa sunog, sa lindol, malalakas na ulan, baha at mga daluyong sa kamay ng hostisya, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa lahat po ng masasamang mga taong nangaroroon sa bawat dako na aming tinatahanan. Ama naming Diyos, kami po ay nananalangin at tumatawag sa iyong kabanal-banalang harapan. Nanawa sa Huwebes ng gabing ito, ikaw nawa ang muling magturo sa amin. Ikaw nawa ang magsalita sa amin. Gamitin mo po lamang ang bibig ng iyong hamak na alipin. Langkapan mo po ng bisa at ng kapangyarihan. At kung ito'y mapakinggan ng iyong mga tupa, wag silang mangag-alinlangan. Ikaw nga ang nag-iisang Diyos na buhay, na ikaw po lamang ang dapat naming pakinggan, ikaw lamang ang dapat naming sundin, at ikaw rin ang nangako sa amin na sa sanglibutang ito na lipos ng kabagabagan at kaligaligan. Dadaigin mo po alang-alang sa amin at anumang aming hihilingin sa iyong pangalan sa aming pananalangin. Ito po ang iyong diringgin sa langit, ito po ang ipagkakaloob mo, ito po ang iyong ibabasbas at i-bendisyon sa aming lahat. Sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po, mga minamahal po naming mga tagapakinig, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Kolosos. Atin pong basahin ang Kapitulo 3 at versikulo 2. Ito po ang ibig ng Diyos na ating maliwanagan. Makikinig po lamang tayong mabuti. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ano po baga ang mga bagay na nasa itaas? Una po, pag tumingin tayo sa itaas, nariyan po ang tinatawag natin na langit. At marami tayong nakikita riyan, ang araw, ang mga planeta, ang mga bituin, ang ulap. Na ano pa, nalalaman natin, yan ang tinatawag na kinaroroonan din naman ng kaharian ng Diyos. Na bagaman hindi natin nakikita, ating sinasampalatayanan. Kaya nga ang pananampalataya ay ang katibayan, katunayan ng tinatawag na mga bagay na hindi nakita ng mata ng tao. Doon daw po natin ilalagak ang ating mga mata, ang ating pag-iisip sa langit. Na kung ito ay ating lubos na pakakaunawain, naroon ang Diyos sa langit, naroon ang lahat ng mga bagay ng Diyos ng langit, doon natin itutuon ang ating mga wika nga pag-iisip. At huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Dito po merong aral ang Diyos. Merong banal na aralin na ibig nga po niya na ating matutuhan. Bakit nga po kaya?
Ayaw ng Diyos na ang ating pag-iisip itataan natin dito sa lupa. Inilagay niya tayo sa lupa. Dito niya tayo nilalang. Pagkatapos narito ang ating kakainin, ang iinumin. Narito ang ginto, ang pilak, ang salapi, ang luho, ang kasarapan, ang kalayawan. Ang lahat ng ikaliligaya naririto sa lupa. Ang ibig bang sabihin nito, mga kapatid, wala na tayong kaligayahan, puro na lamang sa langit. Ang ibig niya na ating pagtuunan ng ating pag-iisip. Kung tatanungin po ninyo ako, wala po tayong magagawa sapagkat siya po ang may-ari, siya po ang lumalang sa atin. Kung ibig niya na puro sa langit na lamang ituon natin ang ating pansin, may magagawa ba tayo? Baka tayo patayin ng Diyos mamaya, ngayon o bukas, na puro bagay na lamang ng sanglibutan ang pinag-uukulan natin ng pansin. Kamukha nga po ng nakikita natin, maraming magnanakaw. Bakit? Ang pansin ng kanilang puso't isip puro sa kayamanan. Kaya maraming corruption sa lahat ng dako ng sanglibutan, maging sa gobyerno at sa lahat, maging sa dako ng mga relihiyon, na dapat sana ay iuukol nga ang kanilang pamumuhay sa mga bagay na nasa itaas sa langit, sapagkat yun ang utos ng Diyos, yun ang gusto ng Diyos. Atin pong buksan ang King James Version sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog. Tignan po natin, baka may pagkakaiba. Set your affections on things above, not on things on the earth. Ito po, lalong maliwanag. Ating ibuhos. Pag sinasabing set, wala na pong yun. Wala na pong pagbabago. Kailangan doon na lamang. Nakakulong na tayo roon. Set your affection. Ano ba affection? Di yung ating damdamin, yung ating puso, yung ating pag-iisip, yung ating pagmamahal, yung lahat ng ating nararamdaman. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ang lahat sa atin, itutuon natin sa langit, hindi sa anumang mga bagay dito sa lupa. Mga kapatid, mas maliwanag sa Bibliang English ngayon. Kanino po baga ipinatutungkol ng Biblia ang talatang ito? Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, hindi ito para sa lahat ng tao. Lalo na nga po yung maraming sa amin nagsasabi, kapatid na Cirilo, ayaw namin pumasok sa iglesia ng Diyos. Ang daming bawal. Ang dami raw bawal. Ano ba pinagbabawal ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Wala naman kaming ipinagbabawal, kundi yung sinasabi ng Biblia na bawal ang magkakaroon ka ng ibang Diyos. Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Yan ang pinagbabawal ng Diyos. Yan ang itinuturo namin sa inyo. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ikalawang utos, huwag kayong magkagagawa ng larawan. Nang nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, huwag ninyo silang paglilingkuran, huwag ninyo silang sasambahin. Yan. Mahirap ba namang sundin yan? Hindi ka naman mamamatay pagka hindi ka gumawa ng mga birhen Hindi ka naman mamamatay pagka sumamba ka. Hindi ka naman mamamatay kapag hindi ka sumamba sa mga Lorenzo Ruiz at mga Papa sa Roma at mga taong matagal ng patay. Ayan ba ang ayaw ninyong susundin? Na nabibigatan kayo sa pagiging iglesia ng Diyos? Unang-una po, lahat po ng mga bagay na yan na ginawa ng kamay ng tao, mga kapatid, hindi po yan para sa langit. Para dito lang sa lupa yan. Mga iginagalang na mga tagapakinig namin. At kung sasabihin ninyo, kapatid na Cirilo, kasi po bawal sa iglesia ng Diyos ang pagkain ng dinuguan. Ano po gagawin namin? Lahat na nga ng bagay ipinakakain sa atin Kung gusto mong kumain ng ahas, gusto mong kumain ng baboy, ang lahat ng mga bagay na yan nilinis na ng Diyos, pwede nang kainin. Ipinag-utos yan kay Apostol Pedro, kumain ka. Kung natatandaan ninyo mga sermon natin, nilinis na ng Diyos yan. At ang nagbabawal ng pagpapakain sa kanilang membro ng mga baboy, ng mga lamangkate, ito po ay mga utos, aral na ng mga demonyo. Hindi na po galing sa Diyos yan. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3.
Basahin po ninyo. Kaya nga, kanino baga ito lamang iniuukol ng Diyos? Hindi po ito para sa mga Katoliko. Hindi po ito para sa mga Protestante. Hindi po ito para sa iglesia ng tao o iglesia ng mga kung ano-anong tinatawag na pangalan ni Buddha, kung sino-sinong mga relihiyon. Hindi po ito. Sa lahat ng tao, ang ibig lang sabihin, para kanino ito? 3.1. Colosos 3.1. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ayan po. Sino ba ang tinatawag na binuhay na kalakip ni Kristo? Mga kapatid, kung natatanda ninyo, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kay Nicodemos, kung natatanda ninyo yung ating mga aralin na yan, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakilala ng kaharian ng Diyos. Sa makatwid, ito po hindi para sa lahat ng tao. Ito po ay para lamang doon sa mga ipinanganak na muli ng Espiritu at ng tubig. Madalit sabi, yung mga nangabautismuhan sa ating Panginoon. Kaya nga, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Napakaliwanag po. Ito po ay hindi para sa lahat ng iglesia, hindi para sa lahat ng relihiyon. Ito po, yung 3.2, ito po ay para doon sa binabanggit ng Panginoong Jesucristo sa San Juan 3.3, na malibang kayo'y ipanganak na muli, malibang kayo'y mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, sa 63 ng San Juan, pawang Espiritu at pawang buhay ng kanyang mga salita. Hindi po ito para sa inyo. Itong tinutukoy na ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa langit, ito po ay para lamang sa mga nangabautismuhan, sa mga binuhay na muli, nakalakip ni Kristo. 3.1 ng Colosos, ilalagak natin ang ating mga pag-iisip sa langit, sa sa itaas. Bakit? Kinaroroonan ni Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, tunay po baga na ang paksang ito ay para lamang sa mga kaanib o nangabautismuhan sa ating Panginoong Jesucristo? Galatias 3.25, sa lalong pagliliwanag, datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, putulin ko po muna. Nung araw po ako, wala akong pananampalataya. Nung araw, ang aming mga magulang ay nasa iglesia ng tao. Nung araw, ang mga lelang namin nasa iglesia Katolika, Apostolika, Katolika, Romana. Wala kami naiintindihan sa pananampalataya. Ang sinusunod namin, puro utos, aral ng mga tao. Yung pala'y utos, aral ng mga demonyo. Walang pananampalataya. Dadapwat, dumating na ang pananampalataya sa inyo, 3.25, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. 3.26, sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus. Nang matutuhan po namin, si Kristo pala hindi tao. Galing kami dyan sa iglesia ng tao. Noong araw ang pananampalataya ng aming mga magulang si Kristo tao, yung obispo, anghel. Salamat sa Diyos, inalis kami diyan at dinala nga kami sa pananampalataya kay Kristo, na ang aming pananampalataya ngayon. Ano ang ibinunga sa amin? Kami ay naging anak na ng Diyos. At sa 3.27, paano lubos kaming naging mga anak ng Diyos sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo. Ibinihis na si Kristo. 3.28, wala nang magiging Hudyo, wala nang Grego man, walang alipin, walang Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, at maidaragdag ko, wala nang Pilipino, wala nang Intsik, wala nang Ilocano, wala nang Kapampangan, ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo
mga anak na ng Diyos, lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At sa 3:29, kung paano makikilala ang nabautismohan kay Kristo Jesus, kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Paano nga natin makikilala, mga kapatid? Kayo ika na mga anak na ng Diyos, na ibinibihis na si Kristo Jesus, nang kayo'y magsitanggap ng pananampalataya, nang kayo'y mga bautismohan kay Kristo. Ibinibilang na kayo ng mga anak ng Diyos kung kayo'y kay Kristo. Sino ba ang nakay Kristo? Lahat ba ng relihiyon nakay Kristo? Mga kapatid, lahat ba ng nagsasabing sila'y mga Kristiyano? Born again, born again. Sila ika ay mga ipinanganak na sa Panginoong Jesucristo. Hallelujah, amen, praise the Lord. Buksan ninyo ang San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino nga baga ito? Mga kapatid na mga nakay Kristo Jesus. At ano ang kalooban ng Ama na nasa langit na sinunod nila? Buksan po natin ang Esdra, Kapitulo 7, versikulo 23. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit. Ito, hindi po lahat ng tumatawag, Kristo, Kristo, Panginoon, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, ay anak na ng Diyos. Napakaliwanag po, 7:21, Mateo. Hindi lahat ng nagsasabing Kristo, Kristo, o sila'y mga anak ng Diyos, o born again, papasok sa langit. Yung sumunod lang sa utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Ang lahat ng kabanalan gagawin lubos sa bahay ng Diyos ng langit. 7:23, mga kapatid ng Ezra, basahin po ninyo, magbukas kayo ng Biblia, para matiyak ninyong hindi ko kayo niloloko. Mga kapatid, may bahay ang Diyos. At kung alin yung bahay ng Diyos na yan, na dyan kailangan tayong magpabautismo at dyan kailangan mapakay Kristo Jesus tayo, buksan po natin ang unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos, ayon kay Pablo, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, yung Ebanghelyo. Kaya nga kami naging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula sa pagiging iglesia ng mga tao, napakinggan namin, dininig namin, pinag-aralan namin, tinanggap namin, sinampalatayanan namin. Alin? Ang Ebanghelyo na itinuro sa amin sa pamamagitan ng mga aklat ni Apostol Pablo, na mga salita ng Panginoong iniutos kay Pablo, ipangaral sa tinatawag na kahintilan. Kaya kami, mga kapatid, naalis dyan sa mga iglesia ng tao, iglesia ng mga demonyo. Nagpapasalamat kami, tinanggap ninyo sa amin ang salita na ipinangaral. Sa makatwid baga ang salita ng Diyos, inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na tinanggap ninyo na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kaya nga, nang kami magpabautismo, sa tinatawag na mga itinuturong ito ng mga apostol na kamukha ni Pablo, 2:14 ng unang Tesalonica, kayo mga kapatid ay nagsisitulad, tumutulad na lang po kami. We are just mimicking. We are just cloning. Alam ba ninyo yung salitang cloning? Alam natin yan. Yung ang isang bagay, iminomolde mo sa ibang bagay. Tayo'y nagiging katulad na lang ng ating Panginoong Hesukristo. Nagsisitulad tayo sa tinatawag na na mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Paano tayo, mga kapatid, naging mga anak ng Diyos? Tinutularan natin, ginagaya natin alin ang mga iglesia ng Diyos. Saan naroon? Na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Sa makatwid, mga kapatid, yung Biblia ang magpapatunay sa atin na kung tayo po
Nang mapakinggan natin ang bagong tipan, lalo na nga ang mga sulat ng mga apostol na tulad ni Pablo na siyang apostol para sa atin ng mga Pilipino na labas sa bansa ng Israel, nang sampalatayanan natin, nang kilalanin natin, nang magpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, ang kanyang ebanghelyo sa 63 ng San Juan. Tinutularan naming mag-aanak ang mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit sa Hudiya? Doon itinayo ng Panginoong Jesucristo ang nag-iisang iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng mga Gawa 20:28. Hindi na po kailangan pang magtayo ng iba pang iglesia. Kaya nga kahindik-hindik, nakalunos-lunos, mga kapatid, ang maraming mga sugong anghel daw, mga obispo raw, galing daw sa Diyos, tagapagligtas daw ng mga tupa ng Diyos. Mga kapatid, nagsipagtayo ng kanilang sariling iglesia, kanilang sariling mga relihiyon. Hindi na po pwedeng magtayo pa ng nakatayo na. Meron ng isang tunay na iglesia na noon pa anyo, humigit kumulang 30 hanggang 32 anyo Domini ay nakatayo na. Itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. At ang una pong nangabautismuhan dito, yun nga pong mga tupa na nawawala sa bahay ng Israel. Yun nga po ang bunga ng Panginoong Jesucristo at ng 12 apostol ng pagsabihan ng Panginoong Jesucristo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo sa mga nawawalang tupa sa bahay ng Israel. Huwag kayong lalabas ng Israel. Hahanapin muna natin ang lahat ng nawawalang tupa sa loob ng bahay ng Diyos. Kaya nga, charity begins at home. At sa huling araw na ito, ang bawat isa sa atin, hinahanap tayo ng Diyos para tayo mapabilang sa kanyang espiritual na katawan, na walang iba kung hindi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iisa lang, mga kapatid. Hindi na po kami pwedeng magrehistro pa ng ibang pangalan. Paano po pinatutunayan ayon sa Biblia na wala ng karapatan ang sinumang taong obispo na magtayo pa ng kanilang sariling iglesia sapagkat may nakatayo na? Mga kapatid, 1 Korinto 3:11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Kunin natin sa Bibliang Ingles sa King James Version, 1 Corinthians 3:11. For other foundations can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Sapagkat sa kanino mang kinasasaligan ay hindi na makapagtatayo pa ng ibang kasasaligan na nakatayo na, which is laid. Sino yan? Which is Jesus Christ. Sino man hindi na makapaglalagay ng iba pang pagsasaligan, ang ibig sabihin pagtatayuan. Yung bato, hindi na kailangang maglagay pa ng ibang bato o ng ibang iglesia na dapat pagtayuan ng ating mga kaluluwa. Nakalagay na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, ipinakikilala ng banal na kasulatan sa Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. At kung ano ang katawan sa makatwid bagay ng iglesia, noon pa man nakatayo na unang daang siglo. To be specific, the year is 32 AD. AD according to Bible history. Sa San Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Yung batong yaon na pinagtayuan ng ating kaluluwa, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo rin. Sa makatwid baga, kung pinakikinggan natin at sinusunod ang kanyang ebanghelyo. Basahin ninyo, 7:21 hanggang paibaba. Mga kapatid, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at ito'y aking ginaganap, itutulad ko sa mga tao na matatalino nagtayo ng bahay ng kaluluwa sa ibabaw ng malaking bato.
Bumaksak ang ulan, umihip ang hangin, humampas ang malalakas na alon, hindi nagiba. Bakit? Nakatayo sa malaking bato. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Biblia, ng kanyang mga salita. Kaya nga ang Ama, Anak at Espiritu Santo, iisa. Ang Ama, Diyos, Kristo. Ang Anak, ang Espiritu Santo, sa 63 ng San Juan, ang Biblia, ang mga salita, nasa inyo'y aking sinasalita. Ang Ebanghelyo, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang tatlong ito ay iisa. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Iisa lang ito. Kaya nga hindi na ako, hindi na tayo, hindi na ang sino mang tao pwede pang magtayo ng ibang kinasasaligan, ng ibang iglesia. Maliban sa natatayo na, meron nang nakatayo. Alin yan? Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang lahat ng dito'y nagpabautismo, ibinihis na ang Kristo, ikinabubuhay na ang Kristo, ipinanganak na muli. Mga kapatid, binigyan ng bagong buhay, sa makatwidbaga ang tunay na buhay, na kung maglilingkod tayo hanggang katapusan, magtatamo ng tunay na buhay na walang hanggan sa kalangitan. Bakit po baga naman? Kinakailangan ang lahat ng tao ay mapaanib. Bakit kailangan sa iglesia lang ng Diyos kay Kristo Jesus magpabautismo at pumasok ang mga tao? Aklat ng mga Gawa 4:10. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa kanya'y nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. 4:11. Siya, si Kristo, ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Si Kristo nga ang ulo ng katawan, presidente ng kanyang iglesia. 4:12 ng Gawa. At sa kanino mang iba, bakit kailangan sa iglesia lang ng Diyos? Iglesia ng Diyos, iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus, kumbaga maaari lahat ng tao. Kung ibig ninyong maging tunay kayong Kristiyano, magpabautismo kayo rito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit? Sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Mga kapatid, sa Kanya lang. Kaya nga sa Kolosos 1:14, na siyang kinaroroonan, si Kristo ang ulo ng katawan. Umpisahan natin sa Kolosos 1:18, 14 at 13. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Si Kristo po, hindi tayo pwedeng humiwalay sa Kanya. Kailangan tayo'y laging kasama Niya. Siya ang presidente ng iglesia. Siya ang nagkalag ng mga tali natin sa kadiliman mula sa masasamang iglesia, na nasa kapangyarihan ng mga demonyo at ni Satanas nung araw nang tayo'y wala pa sa iglesia ng Diyos. Huwag kayong magagalit sa amin. Itong katotohanan ng lahat ng relihiyon sa demonyo. Sa demonyo, sa lapian, kwartahan, walang bisa, hindi makapagliligtas. Sino lang ang makapagliligtas? Siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang Panginoong Hesukristo po ang nag-alis sa amin dyan sa pananampalataya na si Kristo'y tao. Yung iglesia ng tao na pinanggalingan namin. Ang Panginoong Hesukristo rin ang nag-alis sa amin sa kapangyarihan ng pagsamba sa larawan, pagsamba kay Birhen Maria, sa mga santo ninyo, sa mga utos, aral ng mga demonyo. Hindi po kami iniligtas ng sino man tao. Mga kapatid, walang obispong tao, walang tao na makapagliligtas sa kapwa-tao. Basahin ninyo Ezekiel 14:14. Kahit na si Nunong Noah, kahit na mga kapatid at mga magulang si Propeta Daniel, at kahit na si Propeta Job, naririto sa lupa, hindi makapag-aalis sa atin sa mga masasamang aral, hindi makapagliligtas ng ating kaluluwa. Ang ililigtas lamang nila ang kanilang kaluluwa dahil sa kanilang sariling kabanalan. Sa makatwid, wala na po talagang ibang iglesia. Hindi kayo maililigtas ng iglesia daw na universal, international. Mga kapatid at mga magulang,
Itinayo raw kay Pedro na napakatigas daw tulad sa bato. Puro kayo aral ng mga demonyo. Umalis kayo dyan, mga kapatid, para huwag kayong masumpa. Huwag kayong makasama sa kanilang sumpa sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Ang wika sa Apokalipsis, si Kristo na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. 1:14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kolosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan, sa makatwid bagay ng iglesia, siya ang nag-alis sa atin sa masasamang mga relihiyon ng mga tao at mga demonyo. Dito lang sa kanyang katawan, naroon ang katubusan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga't ang ating huling katanungan, ano nga po baga ang tagubili ng Diyos sa kanyang mga tunay na tupa sa loob ng iglesia ng Diyos na siyang pinakapaksa natin ngayon? 3:2. Bakit tayo pinagtatagubilinan? Ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit po? Mga kapatid, tayo inaaralan sa Huwebes ng gabing ito at tuwing araw ng linggo. Lagi nating ilalagak yung ating kaluluwa, yung ating puso, yung ating pag-iisip sa mga bagay ng langit. Mga kapatid, Kolosos 1:10, upang kayo ay magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos, para tayo maging matatalino, para tayo magbunga ng lalong maraming mga gawang kabanalan. Bakit pa po? Ipinalalagak ang ating mga mata, ang ating kaluluwa sa lahat ng mga bagay na nasa langit. Ecclesiastes 12:8. Bakit hindi sa lahat ng bagay na nasa lupa? Walang kabuluhan. Ecclesiastes 12:8. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ng mga bagay walang kabuluhan. Lahat ng bagay walang kabuluhan. Kaya nga maraming mga tao saan inilalagak dito sa lupa ang kanilang puso't pag-iisip kung paano magkakamal ng salapi. Nakita na ninyo yung nangyayari? Sa paghahangad ng tao ng salapi, nagaganap ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng katampalasanan. Kaya merong mga Napoles, kaya maraming tonggregista, kaya maraming tongulo, mga pangulong, mga magnanakaw, mga presidente, mga hari, mga reyna sa buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas. Karoon lang ng konting kapangyarihan, nakaw dito, nakaw na dyan. Bakit? Mga bagay ng sanglibutan yan. Mga kapatid, at ang wika ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 12:15, mangagmasid kayo, kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At sa katapus-tapusan, buksan po natin mga magulang at mga kapatid sa Galacia 5:19, ang mga bagay na nangasa sanglibutan hanggang 5:24. Galatias, hayagang gawa ng laman, sa makatwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan, pagsamba sa Birhen Maria, masama yan. Panggugulam, pagtataniman, pagtatalo-talo, panidibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, maling pananampalataya, kapanaghilian, paglalasing, kalayawan. Katulad nito, ang lahat ng katulad nito ay una ko nang ipinaalaala sa inyo, tulad ng aking ipinapaalaala sa inyo ng una pa. Ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan. Diyan tayo pinalalayo ng Diyos sa lahat ng bagay na nasang sanglibutan, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo.
Ang buhay ng tao hindi para sa lahat ng mga bagay na yan, mga magulang at mga kapatid. Sukat ng may makain tayo, sukat ng may mainom tayo, sukat ng may ipanamit tayo na nanggaling sa lahat ng paghihirap ng ating lupang katawan, sa tulo ng pawis kakain tayo ng tinapay. At ilagak natin ang ating puso't isip at kaluluwa sa mga bagay na nasa langit. Bakit? Kapag ginagawa natin ang mga bagay ng sanglibutan, ang mga gawa ng laman, hindi po tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po tayo tinuturuan. Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus lang ang tinuturuan ng Diyos. Hindi pinakikialaman ng Diyos yung mga nasa labas ng iglesia. Titigas ang puso niyan. Matitigas ang ulo niyan. Pagsabihan mo lang niyan na ituro sa kanila kung sino ang tunay na Diyos, magagalit pa sa iyo. Baka ikaw saktan pa niyan, idemanda ka niyan, patayin ka niyan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ako ika'y pinag-usig, gayon din naman, pag-uusigin din naman kayo. Kaya nga kung pakikinggan natin ang payong ito ng Diyos sa atin na mga anak niya sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ano ang tiyak nating aanihin? Galatia 5:22, dadapwat ang bunga ng Espiritu. Ano ba yung Espiritu? Ang salita na sa inyo, yung aking sinasalita. San Juan, 6:63, pawang Espiritu, pawang buhay. Kaya nga tayo pinangangaralan Kaya nga pinagsasabihan tayo, ilagak natin yung ating pagkatao, yung ating pag-iisip sa mga bagay ng nasa langit. Espiritu yan, salita ng Diyos. Kung sinusunod natin yan, ang bunga nito ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong mga bagay ay walang kautusan. 5:24, huling talata, at ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang masasamang pita at mga kahalayan nito. 5:25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ano ba Espiritu? Salita ng Diyos. Ano ba, mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu, magsisilakad tayo ayon sa Espiritu. At kung lumalakad tayo ayon sa Espiritu, Romanos 8:1, wala nang ano pamang hatol sa mga kay Kristo Jesus. Amen! Napakaganda po ng ating napakinggan. Mga magulang at mga kapatid, ito nawa ang ating pakanasain, ating isakabuhayan, atin pong pagtuunan ang mga bagay na nangasa langit, mga buhay tayo sa Espiritu. Alisin na natin sa ating katawan ang lahat ng gawa ng laman. Magpakabanal tayo sapagkat ang wika ng Diyos, ako'y banal. Tayo rin naman ay magpakabanal. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas at ibendisyon sa atin ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito, hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu. Tunawa ang muli niyang ibendisyon at ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kapayapaan ang sumating lahat.